Hi, good evening, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is your faithfulness. So sa Tagalog version po ay ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga katapatan mo'y napakadakila. So, yung pagmamahal niya at dahil sapagkat ang Diyos ay makatarungan na instead na parusahan tayo, na dapat tayo ang tumanggap ay sinalo ng Panginoon at natakloban tayo ng kanyang dugo. So, ang Panginoon ang siyang naparusahan. Kaya, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay may malasakit at mayaman sa kanyang habag. At yun yung pinaranas niya sa atin. Sa sobrang pagmamahal niya sa atin. At hindi siya nagbabago kailanman. Ang Diyos ay makatarungan, kaya hindi pwede nating abusuhin ang kanyang pag-ibig. Kasi siya ay faithful. Hindi siya nagbabago at tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi yan magbabago kahit kailan. Yung pag-ibig niya ay hindi magmamaliw at wala itong anumang kapantay. Napakadakila ng kanyang pagmamahal. Bagamat tayo na Kristiyano, gumagawa tayo ng mga kasalanan, dumaranas tayo ng pagdidisiplina ng Diyos. Pero ganun na lamang yung pagmamahal niya kasi lagi tayong ibinabalik dahil tapat siya sa kanyang mga pangako na tayo mga anak niya ay hindi niya pababayaan. Lagi niyang ibabalik sa kanya. So, kung tayo ay tunay na mananampalataya, lagi niya tayong ililigtas at pananatilihin sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ang Diyos ay tapat. Napaka-generous niya sa pagmamahal niya sa atin. Hindi niya kailanman ina-abandon tayo. Yung kailangan katakutan natin ang hustisya ng Diyos kasi pwede nating sabihin na God is gracious and faithful pero hindi tayo pwedeng mamuhay ng hindi tayo natatakot sa Diyos. Na hindi tayo namumuhay na namumuhay pa rin tayo sa kasalanan at nire-reject natin yung kalooban niya. Sa lahat ng kanyang mga desisyon ay makatarungan niya. Kung magrebelde man tayo, ay meron tayong karampatang parusahan. So, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay nagre-rebelde ka sa Kanya, merong karampatang disiplina yan. Kasi kadalasan ang disiplina niya ay masakit at merong pagtutuwid, kaya mararamdaman natin na yung bigat ng Diyos, yung bigat ng kamay ng Diyos para sa atin. Pero dahil sa sobrang pagmamahal niya at ang sobrang pagmamahal niya sa atin, yakapin natin yung pag-ibig ng Diyos, ang katotohanan na minahal niya tayo. Kaya pag dumaranas tayo ng pagdidisiplina, ito ay katunayan lamang na tayo ay dinidisiplina niya. Katunayan ng pagmamahal niya sa atin. Kasi walang ama na hindi nagdidisiplina sa kanyang anak. Kaya dinidisiplina ng ama ang kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal na ayaw niya itong mapahamak at ayaw niya itong gusto lang na ito na mapabuti. So, ang pagtutuwid ng Diyos ay sa sobrang pagmamahal niya, dinidisiplina niya ang kanyang anak. Dahil once na nagkaroon ng disiplina ang kanyang anak, yun yung
pagmamahal niya na ipapakita niya, yung pagdidisiplina niya sa kanyang anak. So, pagtiwalaan natin yung katapatan ng Diyos kasi napakadakila ng kanyang um, pagmamahal sa atin. At pasalamat tayo na isa tayo sa dumaranas ng kanyang pagdidisiplina kasi yung pagdidisiplina yan ay yung pagmamahal niya ng Diyos para sa atin. At ang pagdidisiplina yan yung makakatulong sa atin kung na tayo bilang anak niya ay pinoproteksyonan niya tayo sa lahat na pwedeng ano man mangyari na ikapahamak natin. Kaya ganun yung magulang na kahit ano pang ginawa mo, tinatanggap pa rin niya tayo kahit anumang mali natin sa buhay natin. So, yung pag-ibig ng Diyos hindi nagmamaliw. Yung kahabagan ng Diyos na walang kapantay at ang kanyang katapatan ay napakadakila. Kaya isipin natin mabuti na ang pagmamahal niya ay nagbibigay ng pag-asa. Kasi faithful siya sa kanyang pangako na yung pagmamahal niya na bilang ama na nagdidisiplina sa kanyang anak, merong pag-ibig na mararanasan na mula sa ama na sa langit. So kapag ka nagkasala ka, dinidisiplina ka, pero mas mananaig yung pagmamahal niya bilang ama, bilang Panginoon na nating lahat. So, tandaan natin, God is faithful. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi at laging pag-ibig ng Diyos ang ating mararanasan. Ibabalik niya tayo sa kanyang sarili. So, let's trust God's faithfulness. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang mangyari. So, kailangan nating maniwala, na lahat ng pagdurusa na dinaranas natin at yung pagdidisiplina ng Lord sa atin ay merong wakas. So, yun po yung kaugnayan ng talatang ito dahil sa kahabagan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung the steadfast love of the Lord never ceases. Hindi tumitigil, tuloy-tuloy lang siyang nagmamahal sa atin kahit tayo nagre-rebelde tayo. Madalas pinipili natin yung mga mali, yung daan patungo sa kadiliman kaysa sa liwanag. Kaysa yung sa maging mapabuti tayo. Pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, dinidisiplina niya tayo. At kailangan yung faith natin sa Kanya lamang at yung pagmamahal na katulad ng pagmamahal niya ay maging katulad ng pagmamahal natin. Sabi nga, be like Christ. At dapat yun yung ipagpasalamat natin sa Panginoon na yung pag-ibig niya sa atin ay laging manaig, laging nananaig na sa tuwing dinidisiplina niya tayo masakit, pero ito ay pagdidisiplina ng isang ama na kailanman hindi niya tayo bibitawan, hindi niya tayo pababayaan kasi God is faithful. So, yun po yung mga katuruan sa verse na ito sa Lamentation. Sana po ay may naunawaan kayo at may mga natutunan kayo sa devotion natin ito. Hanggang sa muli po, God bless everyone. Maraming salamat.